Salamat, kapatid na Radel. Sobra akong natutuwa na alam kong may anak ako sa Ebanghelyo. Opo, bueno, mainam. Mainam nga, opo. Talagang nagpapasalamat ako para kay kapatid na Radel. At naniniwala ako na may anak din si Pablo sa pananampalataya ng pangalan ay Timoteo. Tinuring niya ang binatilyong ito na anak niya sa Ebanghelyo. At di ko lang sigurado, si Flossie Ford po siguro ito, dati. Siya nga ba? Naku, Flossie. Ang tagal na rin. Oo, ang tagal na. Naalala ko, nung maliit na bata pa lang ako, ang kapatid niyang lalaki, si Lloyd, at ako, lagi kaming patakbo-takbo noon. At siya na may laging gumagawa ng malalaking cake, alam niyo. Tapos, nagpupunta kami roon at nakikikain hanggang sa mabusog kami ng husto sa pagkain noon. Naalala ko isang beses, nung anyayahan nila ako, inimbita ako ni Lloyd. At kami, gumawa ng cake si Flossie. Bata pa lang din siya noon. Gumawa siya ng malaking cake at talagang kumain kami hanggang sa di na namin kaya. Sa isip-isip ko, naku, baka magpapalipas ako ng buong gabi nito kina Lloyd. Dumidilim na noon, alam nyo. At buti na lang ay nagawa ko pa rin. Nagawa ko pa rin makauwi. At kaya ako ngayon nagmabilis at tumakbo na ako sa kalsada. At ako'y talagang kinakabahan habang umuwi. At naalala ko ang tatay niya. Ang nanay mo ay buhay pa sa palagay ko. Bueno, mainam. At marami pa noon yung tubig sa ilog nung panahon na yon. Oh, heto na tayo ngayon. Kapwa edad medya na. Lolo't lola na. Bueno, pero may isang lupain kung saan hindi na tayo tatanda. Kita nyo? Nagagalak nga ako na malaman, Flossie, na hinahanap mo ang lupain yun. At sigurado yan na masusupungan mo ito. At si Jim, kumusta na si Jim? Siya ba'y, oo, naalala ko yun. Si Jim, asawa po niya. At talagang naalala ko siya at kilala ko rin ang ilan sa mga bata. Parang ang kami noon. Nung panahon na yon, nasa dako na ako ng pagmimisyon. Nung sila po'y ikasal at ang mga anak nila ay lumalaki na. At parang ang nagkalayo rin kami, alam nyo, sa isa't isa. Si kapatid na Lloyd na may, nakikita ko paminsan-minsan. Tatawagin ko siya roon sa kalsada. Marami-rami na rin silang nailutong pagkain para sa akin. At ako'y parang tunay na kapatid na lalaki at kapatid na babae ang turing. Ngayon, nagagalak ako na ang pinakaunang pagpupursige ni kapatid na Radel ay sa dakong ito na ginawang bahay ng Panginoon itong isang bahay panuluyan. Mainam po. At siya nga, alam nyo, kung minsan nga, kung nagagawa niyong tumingin sa hinaharap, alam nyo, at kung ganoon ay mas mainam. Mangyari nga na makikita natin na may kung anong espesyal sa kabataang lalaki na ito. At siya po'y mahihain. Ang tatay niya tako roon, nagkasama kami noon sa trabaho, mga ilang taon na rin ang nakararaan. At kilala ko ang tatay niya na laging gising at handa at laging may pagkukusa. Kaya ano pat ganun din ang kabataang lalaki. Alam ko rin na may kalugod-lugod siyang nanay, kaya tama ang pagpapalaki sa kanya. Kaya tunay na may kung anong bagay na espesyal sa kanya, kita nyo? At ang pananabik na yon sa puso niya, na makapaglingkod sa Panginoon. Kapag may kalaliman na tatawag sa kalaliman, mayroong kalaliman na tutugon sa tawag na yon. At nagagalak ako na makita si kapatid na Radel na nagpapatuloy sa kalugod-lugod na grupo ng mga tao rito. At isa pong malaking pribilehiyo para sa akin ngayong gabi na makadako rito at makapangusap sa grupo ng mga banal na pansamantala mismong lumalagi rito. Hindi ito ang permanente nating dako, alam nyo. Mga manlalakbay tayo. Tayo nga. Wala tayo sa tahanan natin. Naalala ko si kapatid na babaeng Radel kung paanong kayo po'y pumupunta at isinasama siya at naupor yan. At siya nga'y payuko-yuko lang noon. At ikaw naman ay talagang may kumpiyansa. Sila nga, naniniwala ang kapatid na babae na ang binatay mga ngaral ng Ebanghelyo. At kaya yamang may mainam na asawang babae na gaya niyan, at isang tatay at nanay, at lahat na nananalangin para sa kanya. Inaasahan na talaga yan na may espesyal na mangyayari, kapatid na Radel. Kaya heto na ito. At dalangin ko, kapatid na Radel, na ito'y magiging isang dako na titindigan mo, kung saan makapapanhik ka sa kataas-taasan para sa kalwalhatian ng Ebanghelyo. Naniniwala ako ng kapatid na lalaki at kapatid na babaeng Radel, si Max Rian, sila'y makararamdam ng tunay na ligaya tungkol yan ngayong gabi. Ganon nga rin ako na gusto kong makita si Billy Paul na tumayo sa pulpito. At sana'y abutan ko pa na makita si Joseph na tumayo sa pulpito. At napakainam nga niyan. Sa kabila ng pagsisikap at hirap na pinagdaraanan natin sa pagpapalaki ng mga anak nating kabataan na di siyang edad at ganong mga bagay, magbubunsod yon na maginhawang pakiramdam sa atin. Nababaling at titingnan ang uban sa buhok ni tatay
at kung ano pang bagay. Maaalala yung ilan sa inyong maling gawin ay tinama mismo roon. At yun nga'y tama. Bueno, mahinampo na makaparito, at ako'y medyo paus lang ng konti. Kagagaling ko lang sa mga pangaral ko. Si kapatid na Jingo at ako'y bumiyahe kahapon, at kami po'y nagtungo sa tubigan, at ang mga isda po'y kumakagat-agad. At kaya natuwa kami ng gusto. Atrasado na tuloy ang dating namin. At medyo napatagal nga kami sa tubig at may kalamigan din. Pero maasa ako na makakapanatili kayo sa pakikinig sa akin. Ngayon, naghahanda kami na umalis para sa malakihang pagmimisyon ngayong tag-init. Siguro 90 araw na pagmimisyon. Inaasahan namin na makabalik ng dulong Agosto na, unang araw ng Setyembre, at bibiyahe na kami ngayon. Itong sanlinggo na ito, sisimulan ko sa Green Bay, Michigan. Babalik sa Chicago para sa linggo ng hapon, doon sa high school sa isang konbensyon. Mangungusap ako sa orihinal na konbensyon ng Christian businessmen sa Green Bay, Wisconsin. At pagkatapos mula roon, papuntang Chicago. At tapos sa Lunes, nasa Chicago ako sa isang pagtitipon ng konbensyon, sa isang pagmimisyon na pakikibaka para naman kay kapatid na Joseph Bosey. At pagkatapos uuwi, magpupunta sa Timog sa Southern Pines, North Carolina, at bababa ng South Carolina. Pagkatapos, doon sa Copalas sa Southgate, Los Angeles, may nasa 40 oneness na mga simbahan ang magtataguyod ng mga pagtitipon. Unang beses ng oneness ay magtataguyod ng pagtitipon ko. Pagkatapos mula doon na itutuloy sa California patungong Oregon, tapos sa Canada. At mula roon, pupunta ng Anchorage, Alaska. At pagkatapos babalik ulit sa taglagas na ito, kung saan si kapatid na Joseph Bosey ay magpupunta ng Kenya at Tanganyika, urban sa Afrika, Timog Afrika, para doon magbukas ng mga pagtitipon para sa susunod sa taglagas. Ngayon, ang sabihin kung may pangunguna sa akin na magtungo sa alinman na mga dakong ito, wala po. Para sa akin namang palagay ay nararapat na magasik ng binhi sa kung saang lugar na magsisikap mismo na gumawa ng anuman na magagawa ko para sa kaharian. At ngayon, yumuko lang po tayo uli para sa isa na namang pagdulog na pananalangin. Hindi dahil sa hindi pa tayo na ipapanalangin, pero nais ko lamang humiling sa Panginoon na tulungan ako rito ngayon, nang sa gayon, makapaglaan ng ilang mga salita para sa inyo. Makalangit naming Ama, kami po ngayon ay dumudulog sa iyong luklukan ng awa sa pangalan ng Panginoong Yesus, na nagbigay sa amin ng kapahintulutan at paanyaya na kami po'y lumapit at ipagkakalob sa amin ang mga bagay na amin pong hinihiling sa aming paglapit. Ngayon, di po namin nihilingin na tanuman na kami tumayo sa iyong paghatol. Bagkus, ang nais namin makatayo sa harapan ng luklukan ng awa, nang sa gayon ay makatanggap kami ng habag sa pagtatapat namin na kami mali at wala pong kaluguran sa amin. Pero heto po na inihaharap namin ng aming mga sarili, Panginoon. Wala po kaming sukat maiyalay. Panalangin lamang ng aming Panginoong Yesus at ang paanyaya na sinabi niya ito. Ang dumirinig ng aking mga salita at nananampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at di paroroon sa kahatulan, kundi lumipat na mula kamatayan patungong buhay. Amin pong sinasampalatayanan. Sinabi niya na kami lumapit, hilingin ng kahit na ano sa Kanyang pangalan. Iyon ay ipagkakaloob. Sinasampalatayanan namin yan. Sa batayan ng aming pananampalataya, dumudulog kami na hinihiling na iyong pagpalain ng iglesyang ito at ang kalugod-lugod naming kapatid na si kapatid na Radel at ang kanyang pamilya at lahat ng mga pamilyang narito. At pagbaling ko nga roon at makita si Ginang Morris dito ngayong gabi at ang bulayin ang mga araw na matagal nang nagdaan. At Diyos, gaya ng sinabi ko sa Kanya, napakaraming tubig na ang umagos sa may ilog at maraming mga panganib, paghihirap at patibong. Iyo nga pong itinawid kami ng matiwasay sa lahat ng ito, Panginoon, at ang pagtitiwala namin ay nasa sa iyo, sa pagdako namin sa dulo ng daan sa iyo. Iyo pong pagpalain ng dakong ito, iyong ilagay ang iyong pangalan dito, Panginoon, at ibigay sa kanila ang pinakamainam na inilaan para sa dakong ito. Nawa ang kasamaan, gaya ng ipinanalangin ng isang kapatid na lalaki ngayong gabi dito, ng kabataang lalaki rito, ipinanalangin na iyo pong alisin ang lahat ng mga sagabal. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon,
iyong tugunin ang kanyang panalangin. Iyo pong pagalingin ang may sakit sa kalagitnaan namin. Iyo pong pagkalooban ng kaligtasan ang kaluluwan ng mga tao na nagugutom at nauuhaw para sa katwiran. At ngayon, Panginoon, iyo pong pakabanalin ang tinig at ang pagsusumikap ng iyong lingkod na kung tutuusin ay walang sukat pakinabang. At iyo pong pagpalain ng iyong salita at nawa po'y di ito bumalik na masasayang lang, kundi naway mapangyari ito, na magawa nito ang nilayon para rito. Naway kunin ng Espiritu Santo ang mga bagay na ito ng Diyos ngayong gabi at bigyang sigla ang aming mga puso mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Sa pangalan ni Jesus Kristo ay amin itong hinihiling. Amen. Ngayon, kaninang umaga, mahaba po ang pangangaral ko at di nga ako ganong kaalam mangaral. Ako po'y para bang nagtuturo lang ng Sunday School na aralin. Isang araw nga po, nagturo ako ng 6 na oras. Hindi po hahaba ng ganon ngayong gabi. Sinisigurado ko po. Ayan nga na may kaunting teksto ako rito na nais kong magbasa ng kaunting kasulatan. Dahil alam ko na ang mga salita niya ay di nabibigo. Yung akin ay maaring mabigo ang akin, at kaya sasikapin ko na ang aking salita ay nakatugma sa kanya, at panghawakan mismo ang kanyang salita. Kukunin ko ang salita ko para bumuo ng konteksto sa palibot ng kanyang salita na siya namang gagamitin natin na teksto. Nais kong bumasa sa 2 dako ngayong gabi. Nais kong bumasa mula sa aklat ng mga Kawikaan sa 18 kabanata at sa 10 talata. Yan po ang isang dako. At yung isa namang dako, nais kong bumasa sa Isaiah 32:2. Ngayon, sa mga Kawikaan 18:10. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muhog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. At sa aklat ng Isaiah sa 32 kabanata, 1 at 2 mga talata, narito, isang hari ay maghahari sa katwiran, isang pangulo ay magpupuno sa kahatulan, at isang lalaki ay magiging gaya ng isang kubling dako sa hangin at kanlungan sa bagyo. Gaya ng mga ilog ng tubig sa tuyong dako, gaya ng isang lilim ng malaking bato sa kinapapagurang lupain. At ngayon mula sa teksto, nais kong gamitin ito bilang teksto, itong pinakakawalan ang tensyon. Kakaibang teksto. Pinakakawalan ng tensyon. Pinili ko po ito dahil bago ako dumako sa isang pagtitipon, sinisikap ko sa tuwina na ako'y makapanalangin at sikapin mismo na unahin ng Panginoon. Hindi yung tatayo sa harapan ng alinmang kongregasyon, maliit man yon o malaki. Isa ang bilang hanggang 1,000,000 man na tatayo hindi para akong makita nila o mapakinggan, kundi ang makagawa ng isang bagay sa ikalululhati ng Panginoon ko. Kaya naman, nakikita ko ang pangangailangan ng mga tao. At hindi ako paparito para ako ang mapakinggan. Dahil kung tutuusin, hindi naman ako maginhawang pakinggan. Di maganda ang boses, hindi rin edukadong tao, at di rin ako makapanatili sa teksto ko, patalon-talon sa iba't ibang punto, mula Henesis hanggang Apokalipsis, at ako'y di isang mahusay magsalita, pero tunay nga na iniibig ko ang Panginoon, at di ko maiibig si Kristo hanggat unay ibigin ko ang kanyang mga tao. Kita nyo, kinakailangan kong ibigin ang kanyang mga tao, kaya naman, kung iniibig ko ang kanyang mga tao, kung ganon ay iniibig ko siya. At kaya gustong-gusto kong maging tulad sa ginawa niya noon. Nais kong ang aking mga layon ay parehas sa mga layon niya. At yun ay ang pagsusumikap na makagawa ng mabuti sa tuwina para matulungan ang ibang tao.
At ang makita ang araw na ito na kinabubuhayan natin at yamang nalalaman na ang iglesia rito ay may kalugod-lugod na pastor. Ngayon, di ko po sinasabi yan bilang pambobola. Sinasabi ko yan galing sa puso ko. Kung magsasabi ako ng hiba't hindi naman, ako po'y hipokrito kung ganon. At ako'y naniniwala na ang iglesyang ito'y may pastor mismo na tumatayo sa katotohanan. Ano man ang dumating o umalis. Yan ang tiwala ko. Yan ang kumpiyansa ko sa aking anak. At ako'y nagtitiwala riyan. At siya po'y kung sa buo ang loob, ay buo talaga ang loob. At kayo, naniniwala ako na siya'y kagalang-galang na banal na tao na ipinadala mula sa Diyos na may pagmiministeryo para sa huling araw na ito. At nangangaral siya ng sharing sukat ng salita na ipinapangaral ko. Yan ay mula Henesis hanggang Apokalipsis kung paano ito naisulat. At gusto ko yan. Walang pakikipagkompromiso. Talagang nananatili lang sa salita. At gustong-gusto ko yan. Kaya naman naisip ko, sa isang lalaking tulad nito, na ako po'y tatayo sa kanyang pulpito, gayong batang-bata pang lalaki, ano kaya ang maaari kong ipangusap na makatutulong sa kanyang kongregasyon? Dahil, yan po ang dahilan kung bakit nais niyang pumunta ako rito. Isa siyang pastol, at binabantayan niya ang kanyang mga tupa. At iniisip niya na marahil ngayon naman, na maglagay ng konting bago, na ang mga ngaral na ito'y magiging tulong sa kanyang mga tao. At siya'y may malasakit sa inyo. May malasakit siya sa inyong kapakanan. Araw at gabi, kumikilos siya sa tuwina, saan mang lugar yan. Basta paglingap na anuman yan na magagawa niya. Bueno, yan nga isang tunay na lingkod ng Diyos. At gaya ng sabi niya baka masyado niya raw akong nakukulit o naistorbo o nagugulo o kung ano. Hindi ganoon ang dating niya. Yan pa nga ang dahilan kung bakit mas mahanga ako sa kanya kapag lagi siyang nakikiusap dahil yun, gustong-gusto ko yun. Pinakikita lang na meron siyang kumpiyansa. Pinakikita lang na di niya ako ihaharap sa kanyang mga tupa kung nagbabalak ako na sasaktan ko sila. Hindi. Walang pastol ang maatim ang ganoon. Dahil iniisip niya na ang gagawin ko ay kung ano lang talaga ang tama. At isang malaking pribilehiyo ang ginagawad niya sa akin kapag inihiling niya sa akin na ako'y bumisita. At gusto ko ang kanyang mga pakay na manatili lang hanggang sa ito'y mapangyari. Isang ngayang lalaki ng pananampalataya at nalulugod ako sa ganoon. Kaya heto naisip ko, ano kayang ipangungusap ko sa kongregasyon na ito? Naisip ko, bueno, sila marahil ay pinagsanay na ng gusto sa lahat. Di na nakapagtataka. Pero meron ngang tensyon sa mga tao sa panahon ngayon. At ang tensyon na yan ay hindi hanggang dito lang o hanggang ganitong denominasyon lang. Hindi hanggang ganitong edad lang. Walang pinipiling tao. Mapabata o mapamatanda man. Mapamabuti man o mapamasama man. Nasa lahat. Tensyon. Nabubuhay tayo sa neurotikong kapanahunan. Tensyonado. Ang lahat ay nagkukumahog rito at nagkukumahog doon. At wala namang nararating. Ganon na mismo ang kapanahunan. At alam ko na ang iglesyang ito ay maapektuhan nun. Kung papaano nga ang lahat ng mga lugar ay apektado nito. Ang tabernakulo namin ay apektado rin nito. Lahat ng lugar. Buong mundo. Panahon ng tensyon. Apura. At teka, pagmamaneho ng 90 milya kada ora. At tapos pagdating ng bahay para maghapunan, haya't maghihintay pa pala ng 2 oras hanggang sa may handayon. Ganon nga, ganyan na ang panahon. At sa pag-aapura at pagmamadali, nagbubunsod yun ng tensyon sa inyo. Kapag may sasabihin na medyo kontra ang asawang babae, gusto mo nang sumabog agad, mainit agad ang ulo. May sasabihin lang ang asawang lalaki ng kung anong bagay, idadabog mo na agad ang paa mo at uutusan mo siyang lumabas ng kwarto. Kita nyo, bueno, ngayon mister ko, ayaw ko nang makarinig ng kung ano galing sa'yo. Lumabas ka na lang. Mrs. ko, natitensyon ako ng husto. Kita nyo, bakit? Anong nangyayari? Kita nyo, lahat ng ito, kapag pinagsama-sama, kapag naiipon ng tensyon, mangyari nga na ang resulta ay ganito. Nakagagawa ng bagay na mali, at ang kilos ay wala na sa ayos. Ganon nga. Ngayon, mahirap ka man, ganon na magiging kilos mo. Natatamtaman ka man sa buhay, ganon na magiging kilos mo. Mayaman ka man, ganon na magiging kilos mo. Yung di kagandahan ang ugali, ganon na magiging kilos. Yung may kagandahan ang ugali, ganon na magiging kilos. Maski maganda pa ang ugali ay gano'n na magiging kilos. Dahil tension yun. Singaw na namumuo. Kailangan niyong may labas. Kita niyo?
Kung di may labas, sasabog ang painitan. Ngayon, nasumpungan natin na naiipon yun habang lumilipas ang araw. Nakakausap mo ang boss mo kapag nasa trabaho ka, oh, ganito at ganoon. At pagkatapos, kapag kausap mo na ang anak mong maliliit, halika nga rito, Mama, ako, kita nyo. Ayan nga, naiipon. Oh, naku, kita nyo, pakiramdam mo para ka bang sasabog yung ulo mo. Alam ko, ako man ay nakakaranas araw-araw, kaya alam ko ang pakiramdam. Naiipon yun nung naiipon. Ako nga, binulay ko ito noong isang gabi. Nasa isang ospital ako. At ang pastor namin, akala ko may sakit lang siya. Pero pagod na pagod lang pala siya. Apura. Hanggang sa naubos ang lakas niya. At may ilan nang sabi, tumawag sila sa opisina roon. Tinanong ako kung pwede bang ako ang pumunta doon sa mga tawag na para sa kanya. Bueno, bumaghapon nga akong may inaasikaso, mga ministro po mula sa iba't ibang lugar. Sabi ko, sige, bueno, ako nga'y nagtungo para puntahan ang mga tawag sa kanya. At kaya nagpunta ako sa isang ospital. At ibinigay nila sa akin yung pangalan ng babae. At isang numero kung nasaan siya. Nagpunta ako roon sa silid. Pinuntahan ko yung ginang. At parang 15, 20 minuto yun noon bago yung oras ng pagtanggap ng bisita. Kaya nagtungo ako roon at sinabi sa ginang na ministro ako at gusto kong makipagkita sa isang babae. Tiningnan niya ako sa mukha at may ginagawa kasi siya noon. Bumaling siya unang-una at sabi, anong gusto mo? Sabi ko, gusto ko po sanang malaman kung sa aling ward na roon si ganito at ganong ginang. Sabi ng babae, hindi ko lang alam. Sabi ko, bueno, may ibinigay kasi sa aking numero na yun, yung lugar. At kaya naisip ko na ipagtanong muna. Sabi, bueno, kung binigyan ka naman ng pala ng numero, puntahan mo na lang. Salamat po. Pinuntahan ko at pumwesto roon sa may pinto ng ward. Sabi ko, may ganito po bang ginang dito? Ang pangalan ay ganito at ganon po. Wala. Bueno, umatras ako at tinignan ko yung ticket ko. Yun naman ang sinasabing lugar. Kaya bumalik ako at nakatayo roon yung babae. Sabi ko, mali yung numero. Ano nga uli yung sinabi mong pangalan? Sabi, wala siya sa palapag na ito. Salamat po. Sabi ko, akit ako kung ganon. Kaya nagpunta ako sa kasunod na silid. At nagpunta ako sa, una pala, may doktor na nakaupo roon sa likod ng mesa. At nakaupo roon. Nagkakamot ang ulo. Sabi ko, kumusta po? Tumingin lang siya, tapos tumango. Bueno, sa isip-isip ko, wag ko na lang kaya siyang istorbohin. Kaya lumakad pa ako doon sa pasilyo at may nakita akong binibini doon sa likod ng mesa, isang nurse. Sabi ko, may tatanong lang po sana ako. Sabi, anong gusto mo? Tapos sabi ko, may ginang ba dito na ganito at ganon ang pangalan? Tapos sabi niya, di ko lang alam. Tapos sabi ko, bibisita po sana ako sa silid bilang 321 o 221. Tapos sabi ko, nagpunta ako sa silid na yon at wala namang naroon. At ang sabi ng babae ron, walang may ganyan na pangalan dito. Kaya sabi, siguro sa taas yan. Tapos sabi niya, bueno, kung ganun po, bakit di ka pumunta sa 321 kung ganoon? Sabi ko, salamat po. Bumaba ako sa 321, ako o sa 220, 321, sabi ko, meron po bang ginang dito na ang pangalan ay ganito at ganoon? Wala. May ginang na nakahiga roon. Sabi, nandun siya sa tapat na silid lang. Sa tapat na silid lang doon sa kabila, sa 31. Sabi ko, salamat ginang. Pinuntahan ko, sabi ko, may ginang ganito at ganon po ba rito? Wala. Inilipat nila siya. Nasa baba na. Sa isip-isip ko, oh, naku, bumaba tuloy-uli ako. Ako at ang ginang, kaya't ibinigay nila sa akin yung numero ng silid, at kaya bumaba na ako, at tininan ko yung buong, parang ayaw ko nang pumunta ulit doon sa mesa para magtanong. Kaya tininan ko na lang sa lahat, taas baba, sinisikap na hanapin yung silid, at hinanap ko, at di ko talaga makita. May pahaba pang mga pasilyo mula sa gitna at pasikot-sikot sa ospital na yon. Kaya't parating na itong isang doktor na may stethoscope sa kanyang kamay at bag. Di pa ako nakakakita ng lalaki na 4 na talampakan ng taas at 4 na talampakan ng lapad. Pero parang ang pantay lang yung kanyang naglalakad siya roon. Sabi ko, magandang gabi po. Maaari niyo po bang sabihin sa akin kung saan naroon ang silid bilang ganito at ganoon kung nasaan? Sabi niya, didiretso ka rito tapos palabas doon. Sabi ko, salamat po sa impormasyon. Ganon pala. Sabi niya, didiretso ka rito tapos palabas doon. At sabi ko,
salamat. Sa isip-isip ko, naku, di ko pa rin mahanap. Tumingin ako roon at may pinipiling nakatayo roon na mukhang mabait sa may mesa. Lumapit ako sa kanya at sabi ko, magandang gabi po. Sabi niya, kumusta po? Sabi ko, Binibini, nalilito po kasi ako. Tapos, ikinuwento ko sa kanya kung anong nangyari sa akin. Sabi ko, may ginang dito sa kung saan naoperahan sa umaga at malapit na siyang mamatay. Isa po akong ministro at ang pastor namin na nasa ibang lugar ay di makapunta sa tawag at ibinigay nila sa akin ang numerong ito. Sabi ng Binibini, sandali lang po kapatid na Branham, hahanapin ko siya. Bueno, salamat sa Panginoon. Hininto niya muna yung ginagawa niya at lumakad doon. At nalaman, sabi niya, opo kapatid na Branham, nandyan siya sa silid bilang ganito at ganoon. Sa kaliwa mo lang, dyan po. Sabi ko, salamat na marami. Bumaling ako at tumingin. Sa isip-isip ko, ganon pala. Pakawala ng tensyon. Ang lahat, sadyang patungo na sa isang neurotikong panahon. Ang lahat ay punong-puno na. Wala nang oras para sa kung ano. At kung naipon nyo ng naipon, ano pa't sisirain nun ng mga bagay-bagay? Ibinubunsod nun ng mga tao ay sumamang loob. Kapag bigla na lang silang mabubuliwan nila, at may nasasabi sa kanilang mga bagay na di nyo naman intensyon na sabihin. Ngayon, ang lahat mo'y aminado riyan. Aminado ako. Lahat kayo'y aminado. Tayo, nakagagawa tayo ng mga bagay-bagay dahil sa tensyon na kung sa ibang pagkakataon ay di naman natin ginagawa. Kaya may apaw-apaw na tensyon lang na naipon ngayon. Naniniwala ako. Bago po ako magpatuloy pa, sasabihin ko lang ito. Naniniwala ako ng kaaway yan na sumasalakay at nanggigipit. Naniniwala ako ng diablo yan. At alam natin na ang pagparito ng Panginoon ay napipintunan. At ang sabi ng Biblia sa huling mga araw na ang diablo ay gumagala na gaya ng umuungal na leon. At kung kanyang naibubunsod na kayo magipit sa tensyon, sa pag-aapura, na minamadali ang isang bagay, makagagawa kayo ng mga pasya na hindi nyo magagawa kung uupuan nyo at pag-iisipan maigi. May 3 taon na nakararaan. Nasa biyahe ako noon sa panghaso at may kasama akong Indian na nakakaalam ng lugar. At ako nga'y madalian kong mangaso. Sadyang ganon kasi ako. Kita nyo, isa sa mga punong-puno ng tensyon. Kaya ako'y nangangaso kasama ang Indian na ito at bumaba ako ng kabayo at may isang elk na nasa bundok at sinimulan kong ikutan yung dalisdis. Yung matandang Indian ay mga 10 taon ang tanda sa akin. Kaya nga siya'y pahingal-hingal habang sumusunod sa likod ko. Sabi ko, tara na, Ginoo, tara na. Sabi, dali-dali masyado. Sa isip-isip ko, Beno, sabi ko, tara na at bilisan na lang natin ng kaunti. Sabi niya, dali-dali masyado. Pinagalan ko ng isang baitang, dali-dali masyado. And nga, parang naglalakad na lang ako, dali-dali masyado. Grabe. Sabi ko, Ginoo, nandun na kasi sa itaas ang elk. Sabi niya, di siya alis dyan. Ipinanganak siya dyan. Sabi ko, oo nga naman. Di siya alis dyan. Ipinanganak siya dyan. Sabi niya, mga ngaral, dali-dali masyado mangaso. Bulabog lahat ang usa. Sabi, dapat Indiang gawi. Isang habang, masid ay siyam. Bueno, iniisip ko nga kung anong baitang ng bagal ang ilalakad ko hanggang sa makaabot ako doon. Samantalang, ako ngay apuradong makadako roon sa itaas ng bundok. Sabi niya, isang hakbang, tapos masid ay siyam. Pag masid sa buong paligid, masdan ang lahat ng 9 na beses bago ako humakbang ng panibago. Grabe. Pero nakita niyo, hindi nga siya nagmamadali. Naisip ko yun. At ang kalugod-lugod kong matandang nanay na naroon na sa kalwalhatian ngayong gabi, may nagsabi, bakit di ka maglagay sa damit mo ng puting bulaklak ngayong araw na ibig sabihin ay patay na ang iyong nanay? Sabi ko, ang nanay ko po'y hindi patay. Ang nanay ko'y nabubuhay. At tapos, wala yung inilagay ko sa damit ko. At mangyari nga na yung mga tao ay nagtatanong, akala ko namatay ng nanay mo. Kaya para di sila malito at maiipon lang ng maiipon yung tensyon, pinakawalan ko. Kita nyo, hindi siya patay. Natutulog lang siya. Siya'y na kay Kristo. At hayan nga ang pagkanerbiyos ng neurotikong panahon na kinabubuhayan natin. At alam nyo ba, sa likod ng lahat ng ito, ang mga doktor nga'y walang tugon. Dahil apektado rin sila nito. Siya nga rin,
wala silang pangtugon. Hindi nila alam ang gagawin nila. Sasabihin nyo, doktor, parang ako'y sasambulat na ang aking ulo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sasabihin niya, maski ako nga rin. Wala nga kayong anuman na magagawa. Maaari niya kayo sigurong bigyan ng pangpakalma. Pero kapag kumupas na ang bisa nun, mas lalong iigting yung pagka-nervous nyo kumpara nung una. Para yung lasing na lalaki na iinom ng isa pang alak para makalubay raw sa kalasingan niya. Kita nyo, kaya hindi nyo matatakasan. Walang katugunan. Wala sila doon. Pero ang Diyos ay may katugunan. Yan ang bagay na nais nating makuha, pag-usapan, para makamit ang katugunan. Nasa Diyos ang katugunan. Siya ang katugunan. Si Kristo ang katugunan sa lahat ng problema na meron tayo. Ngayon, atin nga pag-usapan siya ngayon. Ngayon, sa lumang tipan, may panahon noon na ang tao'y naibubunsod niya na maipon ng tensyon. At yun yung panahon na nakagawa siya ng mali. Kung may napatay siyang inosenteng tao, siya nga'y magiging puganti. Dahil sa mismong oras na napatay niya yung tao, o nung oras na magawa niya ang pagkakamali na yon, yung tao na nagawa niya nung atraso, yung ilan sa mga kamag-anak noon ay tutugisin siya hanggang sa mahuli nila siya. At papatayin nila siya. Noon kasi ngipin sa ngipin at mata sa mata. At nakita nyo, ang taong ngang yun ay walang makukublihan. Kung nagawa man niya yun ng aksidente lang, at ayan nga, di maniniwala agad ang mga tao. Kailangan niyang tumakas. Dahil sa mismong oras na yun na nagawa niya yun, mangyari nga na ang mga kamag-anak ng lalaki o babae, sino man yun, sisimulan nilang tugisin siya. At sa oras na matugis nila siya, noon nga ngipin sa ngipin at mata sa mata. Ganon ang paraan ng pamumuhay nila noon. At mangyari nga na di siya pwedeng huminto sa kung saan. Isa kasi siyang pugante. Di niya alam ang gagawin niya at lagi siyang tumatakas. Mismong tipo sa panahon ngayon, yan sa palagay ko ang nagdudulot ng sobrang tensyon. Nasa gitna tayo ng pagtakas. Yan ang problema sa mundo. Yamang nalalaman nila na mali sila. Yamang nalalaman na ang pagparito ng Panginoon ay napipinto na at ang tensyon ay naiipon ng naiipon at sila'y tumatakas. Bahay inuman, bahay sugalan, karangyan, kasalanan, pagkabulok ng moralidad, kung ano-ano, para makapagpakawala ng tensyon. Susubaybay sa telebisyon, mahalay na biro kung ano-ano, para makapagpakawala ng tensyon. Tumatakas sila, may bagay na napipintong mangyari. Alam nila yon, at nagpapakalasing sila hanggang mamatay. Nagpapakasasa sa kalayawan, at lahat na kung ano-ano, tumatakas. Alam nila na may bagay na napipintong mangyari. Bali-balitayan sa mundo. Alam natin na may bagay na napipintong mangyari. Itong mundo'y maaaring sumabog bago mag-umaga. Ang bawat bansa ay nasa ilalim ng tensyon. Bakit? Isang beses nasa Afrika ako at pinapanood ko ang isang tupa na kumakain. Isa yung kordero. Isa yung tupa na katamtaman ng laki. At kumakain ng tahimik ang munting nilalang na ito. At bigla-biglang na lang siyang di mapakali. At mangyari nga, nasasabsab siya ng isang beses, tapos titingin siya sa paligid. Sasabsab siya ng isang beses. May sandali na payapa siya. Tinitingnan ko siya. Payapa ang itsura niya. Sa isip-isip ko, hindi ba't kay tahimik naman dyan? Tingnan mo ang munting nilalang na ito. Yung pastol na tumitingin sa kanila, ay napunta roon sa kwadra sa likod. Isang katutubo, itim. At pinapanood ko ang munting nilalang. At bigla-bigla na lang siyang nakaramdam ng pagka-nervyos. Sa isip-isip ko, ano kayang nangyari sa munting tupa na ito? Sinisilip ko nga siya. Ayan nga, gamit ang largabista. At nakaramdam siya ng sobrang pagka-nervyos. Titingin siya sa gawin ito at bigla na lang papaling sa gawin roon. Nagsimula siyang umunga. Di niya malaman ang gagawin niya. Sa isip-isip ko, ano kayang nagbunsod sa munting tupa na di siya mapakali ng bigla na lang? Ngayon, naroon siya sa isang munting kaparangan na pastulan. Pero doon sa bandaron, napansin ko na may kung anong lumilitaw-litaw at tumatago-tago uli. Nasa kalahating milyang layo sa kanya. Nakatago roon sa may talahiban. May pumupuslit na leon. At yung munting tupa, may kung ano sa kaibuturan niya na natitigatig na alam niyang may panganib sa kung saan. Di niya yun nakikita. Pero naamoy na pala ng leon ng tupa. At ang leon sa isang iglap lang ay pwede na niyang lapain ito bago makabalik doon ang pastol na palalayasin siya. Mangyari nga na sa pagmamasid ko sa kanya, namumuo ang tensyon. At sa di kalayuan ay heto ang leon na pumupuslit ng dahan-dahan.
Gayong di makita nung tupa ang leon. Pero may kung ano sa kaibuturan niya na nagsasabi sa kanya na may napipintong panganib. Ganyan din ito sa panahon ngayon, na kung may kung anong bagay sa kaibuturan ng tao na nagpapaalam sa kanila na may bagay na napipintong mangyari. Alam natin yan. Alam yan ng Kristiyano. Alam yan ng sanlibutan. Alam yan ng lasenggo. Alam yan ng sugarol. Ang negosyante, ang mga gobyerno, ang UN, lahat sila'y alam nila na may bagay na napipintong mangyari. Namumuo ang tensyon. Ang mga kababaihan, mga nanay, sigarilyo dito at sigarilyo doon. Nakikita ko nga sila na nagpupunta ng eskwelahan. Sumisingit na lang sila bigla sa linya namin. Kailangan ko pong matyagan ng mga nakutang aso ko. Sa lugar kung saan 20 milya lang kada ora ang dapat natakbo. 70 milya sila kada ora. Mga kababaihan na inihatid ang mga anak nila sa eskwelahan, ipitipit ang sigarilyo sa kamay nila. Nakalabas ng pinto, nakikipagtalo sa kanilang mga anak. At doon sa lansangan, haya't biglang apak sa preno. Tapos, yung gulong, haya't bumabakat yung gulong sa kalsada. At eto sila na magmamaniobra. Kitang-kita ko nga yung hangin na halos tangayin yung 4 o 5 maliliit na bata sa kalsada noong isang araw dahil sa isang nirotikong nanay. Saan bang punta niya? Ano mo nangyayari? Marahil may kung anong programa sa telebisyon na ipalalabas marahil na gusto niyang hindi mapalampas. Pero ganun nga, tensyon. May bagay na nagdudulot doon. Sila naman noon ay di ganoon. May bagay na napipintong dumating. Ang kamatayan at pagkawasak ay nasa daan na mismo't paparating. Hindi na ganong kalayo. May bagay na napipintong dumating. Ngayon, sa lumang tipan, yamang nakikita ng Diyos ang ganitong problema na aksidente lamang yun at hindi sinasadya. Kaya kung inesente ka at di mo sinadyang gawin, ang Diyos ay gumagawa ng daan para sa inyo. Ngayon, kung may lalaki na pumatay sa isang lalaki ng sadya talaga, pinagplanuhan, siya nga'y mapapahamak, hindi siya pwedeng dumako sa lugar na yon. Pero kung aksidente lang yon, at di niya sadya, kung ganoon ay may isang bayan na kanlungan. Ang isa ay sa Ramot Galaad, at 4 pang lugar sa palagay ko na itinakda ni Josue ang mga bayan na ito ng kanlungan. Ngayon, ang mga tao ay maaaring magpunta sa bayan na ito na kanlungan kung aksidente siyang nakagawa ng mali. Hindi niya sinasadya. Maaari siyang magpunta sa bayan na iyon na kanlungan at magpunta roon sa pintuang bayan. Tatanungin siya ng tagapagbantay ng pintuang bayan kung bakit siya pumaroon. Ano ang pakay ng kanyang pagpunta? Tapos iapila ang kanyang kaso. At kapag ang kaso niya ay iapila sa pintuang bayan at ang tao ay natagpo ang inosente na di niya yun nagawa ng sadya, mangyari nga na ang tao ay papapasukin sa bayan bilang dakong kanlungan. Tapos ang kaaway nga ay di na siya makukuha pa. At kung nagsinungaling siya at sinadyang gawin ng mali at nagpunta roon sa bayan na kanlungan, kahit na nakahawak pa siya doon sa sungay ng dambana, ang kaaway niya ay may pribilehiyo at karapatan na kaladkarin siya mula sa dambana at patayin siya. Siya nga po, dahil may kasalanan siya, kanyang pinlano at marapat lamang na maparusahan siya. Ngayon, may bagay nga nakalakip doon. Siyempre naman, ang lalaking yun ay nenervyusin. Naku, marahil sandusin ang kalalakihan ang tumutugi sa likod mo. Kung saan-saang dako sa bawat bato, bawat burol, bawat palumpong, ang kalaban, may nakatayo lagi na handang sumunggab sa kanya. Siya'y ninenervyos. At pagkatapos nung makapasok na siya sa bayan, maaari na niyang pakawala ng tensyon. Ligtas na siya. Siya'y maayos na ang lagay dahil may inilaang dako para sa kanya. May inilaang daan ng Diyos para sa inosenteng lalaki na yon, para di siya mapatay. Bagkus ay mailigtas siya mula sa pagpapaslang dahil nagawa niya yun ng aksidente. Ngayon, kung di niya sinadyang gawin yun. Ngayon, kung sinadya niyang gawin, bueno, kailangan niyang harapin ang kahinatnan. Mangyari nga na di siya pagbibigyan kung ginawa niya yun ng sadya. At may 2 uri ng tao sa panahon ngayon. Hayaan niyong sabihin ko ito. May mga kalalakihan at kababaihan sa mundo ngayon, kapatid na Radel, na kung maaari ayaw nilang magawa ang mga bagay na ito na nagagawa nila. May mga kalalakihan at kababaihan sa mundo ngayon na ayaw magkasala. Naawa ako sa kanila. Ayaw nilang makagawa ng bagay na mali. Pero nagagawa nila. Sila'y nahahatak doon. Ngayon, may dako para sa tao na yun na nagnanais gumawa ng tama. May dako para pakawala ng tensyon. Totoo yun. Pero may ibang tao na walang pakialam. Noong isang araw,
isang kapatid na lalaking Hickerson. Kinuhanan niya ako ng pases mula sa warden ng federal na bilangguan sa LaGrange, Kentucky, para makapasok, makapangisda. At may nakatagpo akong itim na kabataang lalaki doon na mula sa Louisville. At sabi niya sa akin, sabi ko, isang disente, matalinong kabataang lalaki na tulad mo, anong ginagawa mo rito sa loob? Sabi niya, bueno, sabi, Reverend, heto ngayon. Sabi, dito kasalanan ng kung sino kundi kasalanan ko. Sabi, ako nga'y kabahagi noon sa Panginoon. Ang pangalan niya ay Bishop. Sabi niya, tinatawag nila akong banal na Bishop dahil naglilingkod ako sa Panginoon. Sabi niya, ako at ang may bahay ko, may anak kaming babae. Tapos sabi, may isang beses na di ko nakayanan, kaya umayon ako sa sanlibutan. Napalayo mula sa Panginoon. Sabi, Kristiyano ang tatay at nanay ko. Tapos sabi, nagsilbi ako ng 4 na taon sa ibayong dagat sa Korea. Binanggit yung maraming mga pakikitigman na naroon siya. Mga parangal at iba pa. Sabi niya, mangyari nga na sa dakong yun, wala kaming ginawa kundi magpunta sa sayawan at kung ano-ano. Napahalubilo ako sa maling grupo na pakikisamahan. Tapos isang araw, may lumapit sa aking 2 kumpadre at sabi, Bishop, gusto naming pumunta ng Quaker Maid para mamili ng mga kagamitan sa bahay. Maaari mo ba kaming samahan doon? Sabi, tamang-tama namang tinatawag na ako ng may bahay ko para maghapunan. At kaya ang sabi ko, tinawag ako ng may bahay ko na pumasok na. Sabi, mahal, huwag kang sasama sa kanila. Walang mabuting mapapala sa mga kalalakihan na yan. Kailangan tayong lumayo sa kanila. Bumalik sa simbahan uli. Tapos sabi niya, bueno, sabi ko, nakakaya naman sa kanila. Gustong mamilin nila, kumpadre. Sabi, nakakaya naman na di ko sila masamahan. O, sabi, pahiramin ko na lang sila ng kotse ko. Sabi, huwag mong gawin. Ipapahamak ka lang ng mga yan. Tapos sabi, sige, ihatid mo na lang sila, tapos bumalik ka agad. Sabi, hinatid ko sila doon, at huminto lang sa paradahan ng sasakyan. Sabi, nakaupo ako roon na naghihintay. At bigla na lang, tumunog ang alarm. At lahat, eto nang paparating sila, kumpadre. Abat ka po may baril sa kanilang kamay. Tapos isinara ko ang pinto ng kotse. Sabi ko, di kayo pwedeng sumakay. At isa sa mga lalaki, hinampas siya sa ulo. Tapos aktong kakalat ka rin siya. Iniumang yung baril, sabi niya, hindi niyo ako madadawit. Iniumang yung baril sa loob ng sasakyan. Sabi, kung ayaw mong matagusan ng bala ang katawan mo, sige, iiwan ka namin dito, tatakas kami. Sabi niya, di kayo pwedeng tumakas, mauhuli kayo. Sabi niyo sa kanila, kumpadre, na wala akong kinalaman dito. Hindi ko intensyon na madawit dito. Nakaupo lang ako rito, inosente ako. At nung sandali na yon, ay dumating ang mga pulis. Inapela nila ang kaso. Sabi niya, naisip ko na masama rin ang iniisip ng piskal. Dahil lang sabi niya, eto yung mga pagtatanong na sinabi niya. Kotse mo ba ito? Sabi niya, opo, Ginoo. Pero ako, sabi niya, sagutin mo ang mga tanong ko. Oh, kapatid, may pamamaraan talagang dyablo para igit yun. Sabi, sagutin mo ang mga tanong ko. Sabi, kotse mo ba ito? Sabi niya, opo, Ginoo. Yan ba ang numero ng lisensya mo? Opo, Ginoo. Sabi niya, nandun ka ba sa paradahan ng kotse? Sabi niya, bueno, sinasabi ko nga sa inyo. Sabi niya, sagutin mo ang mga tanong ko. Sabi niya, opo, Ginoo. Sabi niya, hayan ka nga. At batay sa detalye ng ebidensyang yun, pinatawan nila siya ng 10 taon. Yung mga kumpadre na may pinatawan ng habang buhay. Ngayon, sabi niya, kita mo, kapatid, nahalubilo lang ako sa maling mga kasama. Wala nga dapat sisihin kundi ako. At tama naman. Ngayon, may 10 taon siyang bubunuin para pakawala ng tensyon. Ipinanalangin ko siya, si kapatid na Wood yan, at ako, nakaupo kami doon sa tubigan. Tapos, hinawakan ko yung kabataang lalaki sa kamay, at nanalangin ako para sa kanya. Doon sa tubigan, nabigyan siya ng Diyos ng parol. At patuloy pa rin akong nananalangin para sa kanya na gawin ng Diyos. Ano yun? Tensyon. Inosente. Isang lalaking inosente. Ngayon, ang lalaking yun ay dapat mabigyan ng pagkakataon. Ngayon, kung nais niyong gumawa mismo ng tama, ikinagagalak ko ngayong gabi na sabihin sa inyo na may bayan na kanlungan. Yun ay si Jesus Kristo. Kung di nyo ibig na gumawa ng mali, ang kalaban ay tumutugi sa likod nyo. Mangyari nga na may daan para makalpas. At ang pagalpas na yun ay si Jesus Kristo. May isang dako na maaari kayong pumunta at pakawala ng tensyon. Pero kung ibig na ibig mong magkasala at ayaw mo sa Diyos, kung ganon, maaabutan ka ng kaaway sa kung saang dako. Di na kayong makalalapit pa kay Kristo dahil ayaw niyo naman. At kapag ang lalaking ito'y paroroon kay Kristo, ang dako na ito na kanlungan. Kapag pumasok na ang isang lalaking ito sa lumang tipan, ang unang-unang bagay, kailangan na siya magtungo roon sa malaya niyang pagpapasya. At yan din ang pamamaraan na paglapit mo dapat kay Kristo. Isa pang bagay,
Kailangan may katiwasayan ka habang naroon ka. Hindi maaari na naroon ka buong araw na paiyak-iyak. Gusto ko nang makalabas dito. Gusto ko nang makalabas dito. Ilalabas ka talaga nila. Kailangan buo sa kalooban mo na manatili roon. Kailangan na gustong-gusto mo talagang manatili doon sa loob ng bayan na yon. At sa pagdulog mo kay Kristo, hindi maaari na lilingon-lingon ka pa sa sanlibutan. Ang sabi nga ng Biblia, ang umahawak sa araro, tapos babaling para lumingon, ay hindi karapat-dapat sa pag-aararo. Ngayon, diyan nga nagkakamali ang marami sa mga tinagurian lang na Kristiyano. Kita nyo, umaakto sila na parang nag-aararo. Pero kapag may munting bagay lang na dumating, nadidiskaril na agad sila tungkol doon. Nung isang araw ay may karanasan akong ganon, gaya ng nalalaman nyo ng lahat. At nagpapasalamat ako para sa mga panalangin nyo. Kapag nangangaso ako at nangingisda, at nag-iensayong mamaril ng target, at ganong mga bagay, gustong-gusto ko talaga na magkaroon ng Weatherby Magnum na mahabang baril. Bueno, may mga kaibigan ako na ura-uraday bibilhan ako. May mga kakilala ako na kung babanggitin mo lang sa kanila, tuwang-tuwa pa sila na bilhan agad ako. Sa totoo lang, 2 o 3 ang gustong bilhan ako. Pero di ko kasi gustong makita sila na gumagastos ng ganong kalaking pera para bumili ng isang mahabang baril. Samantalang may kilala akong mga misinero na wala man lang may suot na sapatos sa kanilang mga paa. Kaya di ko maatim yun. At mangyaring binigyan ni kapatid na Wilson si Billy Paul ng isang munting 257 na Roberts. At may isang kapatid na lalaki na kaibigan ko ang nagsabi, "Kapatid na Branham, kayang ikarga sa baril na yan ang Weatherby. Pwede kong gawin yun at mura lang. Kung ipagagawa mo sa akin." Bueno, pinagawa ko sa kanya. Nung ibinalik na, kinargahan ko ng bala yung baril at nagtungon at ibinaril ko. At yung baril nga'y sumabog sa mga kamay ko. At yung kargahan ng bala ay tumilapon ng halos umabot sa 50 yarda na linya. At yung gabilya na may tumilapon sa likuran ko. At kakatuwa nga na hindi ako nun nahati sa 2. 5 o 6 na toneladang puwersa pa naman yun na ganun lang kalapit sa akin. Bueno, sabi ng doktor, ang bagay lang na nalalaman ko ay naroon ang mabuting Panginoon na pinotektahan ng kanyang lingkod. Ngayon, ang bagay na iniisip ko doon, heto nga ito, kung Weatherby Magnum lang sana yon sa simula pa lang, ano bang naging suliranin doon? May depekto kasi doon sa mahabang baril. Yung espasyo sa pinakaulo noon ay maluwag ang pagkakakabit. Yan ang suliranin sa marami sa atin sa ating pagbabagong loob. Ang espasyo na yon sa pinakaulo ay maluwag ang pagkakakabit. At ngayon, kung Weatherby lang sana yon mula sa simula, mula sa mismong bakal na ginamit para gawin yung lalagyan ng bala, na yon ang pinanghulma at gumawa ng Weatherby Magnum, hindi sana yun sumabog. Pero dahil sa pinilit lang yun na gawing isang bagay na di naman yun talaga, mangyari nga na sumabog ito. At ganoon din na masusumpungan ng bawat tao na nagaging Kristiyano na di naman nagpasimula ng tama sa pamamagitan ng bagong kapanganakan, si sasabog at sasabog sa kung saan. Masyadong maraming tensyon sa loob. Hindi yun ubra. Malalaman na lamang niya sasabog na lang siya kung saan. Mga taong pilit na ginagaya ang pagmiministeryo ng iba na di naman tinawag para doon. Sa huli niyan, sasabog ito. Dapat kasi itinalaga ka ng Diyos. Kailangan na Diyos ang gumawa. Hindi sa kung anong pakipagkamay, sa kung anong madamdaming kwento, pero ang pagdulog ay dapat batay sa nabubong dugo ni Kristo at sa pananampalataya mo sa kung anong ginawa ng Diyos para sa iyo sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Kung hindi, bigla ka na lang sasabog sa kung saan. May umapak lang sa paa mo, hayan nga nasasambulat ka. Kita nyo? Kita nyo? Tensyon nga yan na naipon ang naipon sa tuwina at darating yung oras na bigla na lang ito sasabog. Ang tao ngay dapat may pagnanais na manatili doon sa kanlungan. Hindi pwede yung dadako siya sa loob na panay naman ang reklamo. Kailangan may pagnanais siyang manatili. Walang kung ano-anong reklamo. Sa labas, mamamatay siya. Sa loob, ligtas siya. Bueno, may gusto lang ako sabihin sa mga tao rito. Kung kayo po'y di pa Kristiyano, nagtungo ako sa bayan na ito na kanlungan. Mga 31 taon na nakalilipas. At kapatid, ayaw ko na talagang lumabas. Oh, ang pagtungo ko na ito kay Kristo, lahat ng inaasam ko ay narito. Ayaw kong lumabas. Nananalangin nga ako araw-araw. Oh Diyos, ako po'y nagagalak na narito ako. Iyong itulot na makapanatili ako. Ayaw na ayaw ko ngang umalis. At alam ko na di niya ako iiwan. Alam kong di niya kayo iiwan. At kung ang tensyon ay lumalala ng lumalala, kung ganun nga, ayan nga na siya ang ating labasan. Para di na natin ito alalahanin pa. At kung napupuno ka ng tensyon at di mo malaman kung saan ka patungo, kung ano bang mangyayari sa iyo pagkatapos mong mamatay, at alam mo na mamamatay ka balang araw, may kailangan kang gawin. Kaya't ang bagay nga na yun ay ang lumapit mismo, ang lumapit kay Kristo,
ang kanlungan at pakawala ng tensyon. Determinado niyong gawin yun, una't higit sa lahat. Kahit na ano pang mangyari, si Kristo ang ating kanlungan. At sa pagdulog natin sa Kanya, magagawa natin na pakawala ng tensyon. Maaari ka nang huminto sa pag-aalala. Bueno, kung mamatay ako, ano mangyayari sa akin? Ano kayang mangyayari sa asawa kong babae? Ano kayang mangyayari sa asawa kong lalaki? Ano kayang mangyayari sa mga bata? Lumapit lamang kay Kristo at pakawala ng tensyon. Ang lahat, ibinigay niya sa atin ang lahat ng mga bagay. Ang lahat ng mga bagay ay atin sa pamamagitan ni Kristo. Kaya hayaan niyong kumawala ang tensyon. Iyon ang tanging paraan para gawin yon. Marahil may magbibigay sa inyo ng $1,000,000. Magbubunsod nga yun ng tensyon. Marahil aanib ka sa isang iglesia at magbubunsod pa rin yun ng tensyon. Dahil sasabihin ng mga Methodist sa iyo na silang tama at ang Baptist ay mali. At sasabihin naman ng Baptist mali sila at kami ang tama. Kaya magbubunsod lang yun ng dagdag na tensyon. Dahil di nyo malaman kung saan ba kayo titindig. Pero kung makadulog kayo kay Kristo, maaari mong pakawala ng tensyon. Dahil matatapos yun doon. Maayos yun doon. Inilang-dako kasi yun ng Diyos para sa kaligtasan kung saan sinabi ng Diyos, ang pangalan ng Panginoon ay isang matibay na muog. Tumatakbo patungo rito ang mga matutuwid at sila'y ligtas. Sa panahon ng karamdaman, kapag humagupit ang karamdaman at sinasabi ng doktor, wala na akong anumang remedyo na magagawa tungkol dito. Huwag niyong hayaan na maipon ng tensyon. Pakawalan niyo ang tensyon. Tumawag kayo sa inyong pastor. Magpapahid kayo sa kanya ng langis at ipanalangin kayo. Ang pananalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit. Pakawala ng tensyon. Kita nyo, siya ang ating kanlungan. Habang narito kayo sa loob ng kanlungang ito, meron kayong karapatan sa anuman na nasa loob ng kanlungan. At si Kristo ang ating kanlungan. At lahat ng pangangailangan mo ay narito sa Kanya. Amen. Sa karamdaman, huwag niyong hayaang maipon ng tensyon. Pakawalan niyo ang tensyon. Sasabihin niyo, bueno, inaalala ko lang kapatid na Branham, huwag niyong alalahanin, hayaan niyong kumawala ang tensyon. Itagubilin niyo ang suliranin sa Diyos at magpatuloy kayo na parang tapos na ito. Huwag niyong hayaang maipon ng tensyon. Ang dapat ay pakawala ng tensyon. Bueno, sasabihin niyo, grabe po kasi ang pag-aalala ko kapatid na Branham, di ko malaman. Pakawalan niyo ang tensyon. Amen. Sa bayan na kanlungan, kinuha niya ang inyong pag-aalala nang sa gayon kayo ngay wala na nito. Ilagak niyo ang inyong mga kabalisahan sa Kanya. Sapagkat siya nagmamalasakit sa inyo, huwag niyong alalahanin ang mga kabalisahan niyo. Siya na ang bahala doon. May nakatagpo akong babae dito mga ilang taon na nakararaan sa isang baratilyong tindahan. Siya ay mga nasa 60 taong gulang na, pero ang itsura ay 30 taong gulang. Sabi ko, paano mo nagagawa yan, kapatid na babae? Sabi niya, kapatid na Branham, may dalawa kong anak na lalaki na mga doktor na mas matanda pa sa iyo. At sa totoo lang, ang itsura niya ay parang di nga lalampas ng 30 taong gulang. Sabi niya, heto ang sikreto. Nung lumapit ako kay Kristo, nung mga 12 taong gulang ako, naupo ako at pinagbulay yon. Akin ngang pinag-aralan ng ibang relihiyon. Pero nung matagpuan ko na ang tunay, sabi niya, lumapit ako kay Kristo at itinagubilin ko ang aking kaso, aking kaluluwa, ang aking lahat-lahat sa Kanya. Sabi niya, mula noon ay wala akong naging anumang pag-aalala. Sabi, ngayon, nangako siya na asikasuhin ng lahat ng aking mga suliranin. At sabi, kung mangyari na siya man ay di ganong kalaki para resolbahin yon, ano pa naman kaya ako na heto't di ganong kalaki para resolbahin yon? Kaya anong dahilan na taalalahanin ko yon? Kita nyo? Ganon yun. Nangako si Kristo na siyang bahala sa lahat ng inyong mga kabalisahan. Ilagak ninyo ang inyong kabalisahan sa Kanya. Kaya anong inaalala nyo? Nadadagdagan lang ng nadadagdagan ng tensyon kapag nag-aalala. Tapos sasambulat ang tensyon. Kaya ilagak nyo ang inyong mga kabalisahan sa Kanya at tumigil kayo sa pag-aalala. Bueno, sasabihin nyo, paano ko gagawin? Manghawakan lang sa Kanyang pangako. Nangako siya na reresolbahin niya, maging sa oras ng kamatayan, kapag ang anghel ng kamatayan ay tutungo na sa silid. Oo, kapatid na Branham, alam ko na nanervyusin ako. O huwag, nasa kanlungan kayo. Huwag, alam niyo na mamamatay kayo. Siguradong lilisan at lilisan ka sa anumang paraan. Kaya magtungo lamang sa kanlungan at makararamdam ka ng kapanatagan. Ganon nga, ligtas ka hanggat nasa loob ka ng kanlungan. Alalahanin niyo, namatay siya para sa inyo. May malasakit siya para sa inyo. Namatay siya para sa inyo. Ngayon tingnan natin, sasabihin nyo, kapatid na Branham, ang ibig mo bang sabihin, kapag ang anghel ng kamatayan ay kakatok na sa pinto, di ka pa rin matitensyon? Hindi, maski kaunti hindi. Bueno, paano mo magagawa yon? Pumasok ka sa kanlungan, ganun lang. Bueno, sasabihin nyo, kapatid na Branham, bueno, ngayon sandali lang. Kunin natin halimbawa ang Israel. Doon noon sa Ehipto.
dumating yung panahon nung sabihin ng Diyos, isusugo ko ang anghel ng kamatayan sa lupain at kikitilin ko ang bawat isa na panganay sa pamilya. Maliban kung may dugo sa pinto. Nung panahon na yon ng dakilang gabi ng Paskwa. Ngayon, heto ang Israel, isang pinangakuang bayan na patungo sa lupang pangako. At sila, gabi noon ng Paskwa, ang anghel ng kamatayan ay naroon sa lupain. At maulinigan natin ang isang palahaw mula sa lansangan. Sisilipin natin, dalawang malalakit may itim na bakbakang kumakampay sa lansangan. Sa palagay niyo ba tuwang-tuwa ang Israel? Hindi po. Ang kamatayan ay naroon lang sa may pinto. Tumanaw sa bintana ang munting batang lalaki. Siya ang panganay sa pamilya. Nakita niya ang malaking itim na anghel na yon. Bumalik siya at sabi, Tatay, mahal mo ba ako? Oo naman anak, mahal kita. Bueno, tatay, di po ba ako ang panganay mo? Oo, ikaw nga anak. Tingnan niyo po roon, tatay. Kinuha ng anghel na yon ang munting batang lalaki. Kilala ko siya. Kalaro ko siya. Oo, tatay, heto na siya. Papalapit sa bahay. Pero anak, nakita mo bang naroon sa poste ng pinto? Hallelujah! Daddy, makukuha niya ba ako? Hindi, iho anak. Hindi kanya makukuha. Bakit? Yan kasi ang pangako niya. Kapag nakita ko ang dugo, lalampasan ko kayo. Siga't bumalik ka na roon at kunin mo ang mga laruan mo at magsimula ka na ulit maglaro, anak. Hindi mo kailangan mag-alala. Nasa kanlungan tayo ng Diyos. Pakawalan mo ang tensyon. Magagawa nga ng Israel na maupo't magbasa ng Biblia habang ang ibang tao ay naghihiyawan at napupuno ng tensyon. Ang Israel ay payapat panatag. Bakit? Nariyan man ang kamatayan sa may pinto. Anong kaibahan ang ibubunsod nun? Hindi sila masasaling nun. Kaya kapag ang kamatayan ay dumarating sa ating pinto, luwalhati ng Diyos. Basta't ang inihiling ng Diyos na dugo ay nailagay sa itaas ng haligi ng aking puso, anong kaibahan ang ibubunsod nun? Hindi yun makakapagbubunsod ng pagkabahala sa akin. Sasabihin ng doktor na mamamatay ka na bukas, anong kaibahan ang ibubunsod nun? Ang dugo ay naroon na sa haligi, ikaw ay mamamatay at mamamatay din naman. Pero kung ang dugo na yun ay naipahid, may pagkabuhay na maguli ako na paparating. Amen. Magagawa ng Israel na pumayapa. Walang pamumuo ng tensyon sa kanila. Dahil alam nila ng anghel ng kamatayan ay di sila sasalingin. Sila'y nasa ilalim ng dugo. Yun ang inilang daan ng Diyos. Ngayon pansinin. Sabi, masisigurado ba ako niyan? Ngayon mga Kristiyano, heto tayo. Masisigurado ba ako niyan? Ipinangusap ko na ito nung nakaraang linggo ng gabi. Ngayon, ang Israel ay pinangakuang tinipan na bayan ng Diyos. Pinangakuan sila ng isang lupain kung saan nagumapaw ang gatas at pulot. Mangyari nga na wala pa sa kanila. Wala pa sa kanila nakakakita sa lupain yon. Wala pa sa kanilang nakapunta roon. Pero kamit nila ang pangako para doon. Kita nyo? Di pa sila nakakapunta roon. Wala silang nalalaman sa lupain yun. Pero ipinangako na sa kanilang lupain yun. At sila'y lumabas mula sa pagkakaalipin sa kanila sa pamamagitan ng kamay ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang propeta. At sila'y naglalakbay. Sinasabi na sila'y mga manlalakbay at taga-ibang bayan. At nagtutungo sa isang lupain na di pa nila nakikita kailanman. Mangyari nga na wala ni isa sa kanila nakakita doon noon. Isipin niyo yun. Tapos nakalapit na sila sa hangganan. May isang magiting na mandirigma sa gitna nila, ng pangalan ay Josue. Ang pangalan ng Josue, ang ibig sabihin nun ay Jehovah na tagapagligtas. At si Josue ay tumawid ng Jordan, papasok sa lupaing pangako, at bumalik dala-dala ang ebidensya ng dakong yun ay mabuting lupain. Nagdala sila ng kumpol ng mga ubas. 2 tao pang nga kailangan magpasan nun. Eksakto mismo sa sinabi ng Diyos kung ano ngayon. Nag-umapaw doon ang gatas at pulot. Di mapapasubalian na magdudulot yun na ang lahat ay magalak. Bakit? Dinala pabalik ni Josue ang ebidensya ng isang lupain na wala ni isa sa kanila ang may nalalaman tungkol doon, na ipinangako ng Diyos na ibibigay sa kanila. Kita nyo? Dahil sila'y may kamit na pangako sa lupain na yun at nasa paglalakbay sila patungo roon. Ngayon, isang araw, ang sangkatauhan ay nalagay sa isang patibong at may dumating na isa sa lupa ng pangalan na Jesus Kristo. Ang ibig sabihin ng Jesus ay Jehovah na tagapagligtas. At nagtungo siya sa Jordan ng kamatayan. Tinawid ang Jordan ng kamatayan at bumangon ng umaga ng pagkabuhay na kamit ang ebidensya na ang isang tao ay maaaring mabuhay pagkatapos na mamatay. Hallelujah! Ang kamatayan ay di pala ang katapusan. Pinatunayan niyo ni Jesus na ang isang tao ay maaari palang mabuhay matapos na mamatay. Tumayo siya sa harapan nila at ang sabi niya, bago siya umalis, ang sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi ganoon, hindi ko sasabihin sa inyo.
at ako'y magtutungo at maghahanda ng isang dako. Ako ro'y magtutungo at maghahanda ng isang dako at babalik. At kayo nga'y tatanggapin sa akin. At kung saan ako, ay doon din kayo. Noong umaga na yun ng pagkabuhay, matapos na namatay siya na anupat ang buwan at mga bituin at araw, ay nahiya sa sarili nila. Namatay siya na anupat ang sundalong Romano na tumusok sa puso niya gamit ang isang sipat at ang tubig at dugo ay naghiwalay. Siya nga'y talagang patay. Siya ay nilibing sa libingan katulad ng kung sinong ibang tao. Nagtungo sa impyerno ang kaluluwa niya, gaya ng sabi ng Biblia. Pero nung umaga ng pagkabuhay, nanumbalik siya mula kamatayan, impyerno at libingan at nagsabi, ako siya napatay noon at ako'y nabubuhay na magpakailanman at kami ang mga susi ng kamatayan at impyerno. Ako'y tao. Sabi nila, isa siyang espiritu. Sabi, bigyan ninyo ako ng tinapay na may palaman na isda. At kinain niya ang isda at tinapay. Siya isang lalaki na namatay at nagtungo sa lupain at bumalik daladalang ebidensya ng isang tao ay maaaring mabuhay pagkatapos mamatay. Anong magiging kinalaman ng kamatayan sa atin? Amen. Pakawala ng tensyon. Ngayon, hindi lang ganoon. Kaya't ibinigay niya sa atin ng pangako. Ano yon? Ibinigay niya sa atin ang paunang patutuon ng ating mana. Sabi niya, ngayon, upang patunayan ito sa bawat pananampalataya. Ngayon, lumalakad kayo rito sa kawalan ng pananampalataya. Hindi niyo sinasampalatayanan ng salita. Lumalakad kayo sa kasalanan at sa mga bagay ng sanlibutan. Pero siya't ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Isang buhay na di makikitil. Pansinin niyo. Ngayon, nung tanggapin natin ang kanyang espiritu, tayo na dating patay sa kasalanan at paglabag, siya'y nagbigay sa atin ng bagong kapanganakan, bagong buhay. Anong ginawa niya? Kanyang namatay tayo at inilibing kay Jesus. Bumangon tayo sa espiritu mula sa makasanlibot ang mga bagay patungo sa makalangit na mga bagay. At ngayong gabi, nakaupo tayo na sama-sama sa makalangit na dako kay Jesus Kristo. Ilan pa mga Kristiyano rito ang iniibig ng sanlibutan? Kung ganon kayo, hindi kayo Kristiyano. Nag-aangkin lang kayo na Kristiyano kayo. At di naman talaga nagme-may-ari. Dahil kapag ang isang tao ay nalasap na si Kristo, siya'y patay na mula sa mga bagay ng sanlibutan. At hindi mangyayari tanot anuman na siya'y magkakaroon pa ng pagnanasa na bumalik doon. Anong ibinubunsod nun? Ang buhay. Sabi ni Pablo, na dati kong ipinamumuhay, ay di ko na ipinamumuhay. Gayong ako'y nabubuhay, ay hindi na ako ito, kundi si Kristo na narito sa akin. Bakit? Hinangon niya siya mula sa pagkasadlak sa makasanlibot ang kasalanan. Pataas sa isang dako na tayo sa ating pagbaling ay makikita kung saan nga ba tayo nanggaling. Luwalhati, bumaling kayo at makikita nyo kung saan tayo nabubuhay noon. Ngayon, iba na ang ating pamumuhay. Ano yon? Yon ay kasiguraduhan na tayo patay na at ang ating mga buhay ay nakukubli na kay Kristo sa pamamagitan ng Diyos. At tayo natatakan na ng Espiritu Santo at itinaas sa ibabaw ng mga bagay na ito. Kaya naman tayo nabubuhay, kamit ang siya ring mga patunay na daladala niya nung siya'y bumalik para patunayan sa atin. Ang lupain ay maluwalhati at ito ang paunang bayad. Ito ang paunang patunay ng ating pagkaligtas. Ito yung animoy paunang pera na kalakip ang kontrata. Maluwalhati. Kalakip nito ang kontrata ng Diyos. Ang dumirinig ng aking mga salita na sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at di na patutungo sa katulan. Bagkus ay lumipat na mula kamatayan patungong buhay. Pakawalan mo ang tensyon, kapatid. Siya nga po. Amen. Nakukuha niyo ba? Tingnan niyo, habang si Elias na dakilang propeta, isang tipo ni Kristo, si Eliseo ang tipo ng iglesia na ang dobleng sukat ng espiritu ay dumating sa propeta. Tumawid siya sa Jordan isang araw, isang tipo ng panahon ngayon. Itong gobyerno at mga bagay-bagay na meron tayo ngayon, si Ahab, si Jezebel at iba pa, kung natatandaan niyo sa pangaral ko tungkol kay Jezebel. Pansinin niyo, nung si Eliseo ay nakasunod kay Elias, dahil sa isang kadahilanan. Amen. Saan niya siya dinala? Sa Jordan, sa Ramot Galaad, hanggang doon sa eskwelahan ng mga propeta, tapos sa Jordan. Sa ganong parang din niya kayo dadalhin. Dadaan sa pag-aring ganap, magpapaging banal, at mamamatay para makatanggap ng buhay. Amen.
hindi sa isang denominasyon o kung anong kredo, kundi sa kamatayan sa inyong espiritu, nang sa gayon, kayo may panganak na muli. At si Eliseo, hinampas ni Elias ang tubig na yon, tumawid sa Jordan, at sumunod sa kanya si Eliseo. At nung pabalik na si Eliseo sa lupain muli, sa kabilang pangpang, bumalik siya kamit-kamit ang dobleng sukat. Ngayon, sumusunod tayo kay Jesus sa kanyang kamatayan, pagkalibing at bautismo. Kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli. Ang ibig ko sabihin, hanggang sa bautismo. Sinasampalatayan na natin siya. Tayo patay na sa mga bagay ng sanlibutan. Inaamin natin na tayo walang halaga na bautismo sa kanyang pangalan. Nailibing kasama siya sa bautismo. Bumangon kasama siya sa pagkabuhay na maguli. Ang ating mga espiritu ay nabubuhay lampas sa mga bagay ng sanlibutan. Tapos tayo na kay Kristo. Ngayon kamit natin ang isang sukat. Sa pagbalik natin patawid sa hangganan ng kamatayan sa Jordan, magkakamit tayo ng isa na namang sukat. Itong mga katawan na mayroon tayo ngayon, mga espiritu na mayroon tayo, ay may paunang patotoo. Ang Espiritu Santo na di namamatay, dahil ito'y bahagi ng Diyos, at ang mga katawan na kinabubuhayan natin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan. At ibabangon ko siya sa uling araw. Amen. Pakawala ng tensyon. Ano naman ngayon kung may mga bomba at atomiko anuman natatama? Hayaan niyong gawin nila ang kung anuman. Ng isang bagay na ito, nakamit natin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus Kristo nating Panginoon. Kaya ano naman ngayon kung anong sabi-sabihin ng mundo? Ano naman ngayon kung may tensyon? Wala nga ang kaso yun sa atin. Bakit? Dahil maaari nating pakawalan ng tensyon. Come where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and by Jesus, the light of the world. Ngayon, habang nakayuko ang ating mga ulo, itaas natin ang ating mga kamay. Walk in the light, beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, light of the world. Makalangit naming Ama, natalo na sa pakikibaka si Satanas. Kami magpapatuloy lamang na magtitiyaga. Hindi ahayaan na maipon ng tensyon. Nakatayo po ako rito na ipinapangaral ang pagpapakawala sa tensyon. At pagkatapos, ay inakala ni Satanas na mapapalis niya ako mula sa pulpito, na mapipigil niya ako sa pagtawag ng pagdulog sa altar. Hindi po, Panginoon. Sa aking puso ay may bagay na nag-aalab dito na sinasabi, may isa rito na gustong sumpungan ng bato na yon. Nagpapasalamat kami sa iyo, Ama, para sa katagumpayan. Nung lumapit ang iyong huling tao na yon sa altar, bumalik po uli ang kuryente. Nakita ng kaaway na natalo siya, kaya minabuti nitong isuko na lang ang pagpupunyagi. Naritong nakatayo ngayong gabi, sa bilang ng biyaya, 5 kalugod-lugod ng mga kaluluwa. 5, JESUS, PANANAMPALATAYA, biyaya, BIYAYA. O Diyos, Ikaw ang Diyos, di ka nabibigo, lagi kang tama. Nakatingin po ako rito, nakatayo rito sa gilid, ang anak na babae ni kapatid na babaeng Wilson. Naalala ko ang munting dalagitan na ito. Naalala ko nung tawagin mo siya. Naalala ko ang gabi na yon sa New Market, maraming taon na nakararaan. Doon sa dakong yon nung gabing yon, naalala ko, Panginoon. Heto na nakatayo sa tabi niya, isang dalagitan na galing pa ng New York na bumiyahe para makasama kami. Heto na nakatayo ang isang kabataang lalaki at isang kabataang babae na nasa maselang punto na ito, na ang mundo ay nariyan na inaatupag ang lahat na ng uri ng immoral na mga sayawan at mga gawain. Sila'y lumakad na nagnanais sumpungan ng bato na yon. Sa dulo ng altar ay nakatayo ang isang binatilyo. Ang mga kamay niya'y nakataas. Nais niyang sumpungan ng bato. Jesus, ikaw po ang bato na yon. At sinabi mo ito, sa tuwing may 2 o 3 na nakakatipon sa aking pangalan, ako'y paroroon sa gitna nila. Kaya naman, kung ganoon, ay narito ang bato na yon. Marahil kakatwa po, Ama,
Dahil napakasimple, binunsod mo na ang mga bagay-bagay ay maging napakasimple para kami po ay hindi magkamali. Pero dahil siya'y tumindig mula sa kanilang kinaupuan at dumulog dito sa paanyaya, dahil hayan nga, si Satanas na pilit silang inilalayo na gawin yun, bawat pupupunyagi na inilalagay niya, pilit niyang ginagawa. Pero siya'y talunan. Ngayon bilang iyong lingkod, akin pong ipapatong ang aking mga kamay sa kanila at bibigasin ang iyong pong mga pagpapala. At Diyos, naway lumakit mismo dahil hayan sila'y tapat at sincero na sumunod sa pangunguna ng Espiritu. Mangyaring ganon din ang ginagawa ko. Ngayon, hinihiling ko na ang kaluluwa ng aking kapatid na babae di mapahamak na ang pagnanais ng puso niya para sa buhay na walang hanggan ay maipagkaloob sa kanya. Sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Kristo, ipinapatong ko ang aking kamay sa aking kapatid na babaeng ito at yamang nalalaman na napakarami mga pagsubok mismo ang dumadagsa sa kanya. Alam ko na siya'y nananalangin para sa kanyang minamahal na anak na lalaki. Natatalos ko sa tatay habang ang mga luhay gumuguhit sa kanyang mga pisngi ngayong gabi habang iniaabot niya ang munting piraso na iyon ng ikapo. At kaninang umaga, nung kami po'y nananalangin at kanilang itinagubilin ang batang lalaki sa Panginoong Diyos, minamahal po ng nanay at tatay na ito ang bata. At Diyos, nag-aasam sila ng isang dako kung saan maaari nilang pakawala ng tensyon at mapagtanto ng lahat ay maayos. Ama, itinatagubilin po namin ito sa iyo. Iyo pong ipagkaloob ito. Wala kaming pangamba. Iyo pong ibigay sa kanya ang kasiguraduhan na yon ngayon, Ama. Sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, ako'y dumadalangin. At Ama, magkasamang dumulog dito ang kabataang lalaki at kabataang babae. Mangyari nga na ipinapatong ko ang aking mga kamay sa kanila. Sila'y lumapit para pakawala ng tensyon. Ang kabataang mag-asawa na gaya nito. Maiinam ang itsura ng mga kabataan. Alam namin na sila'y pamain mismo ng dyablo kung magagawa niyang gamitin sila. Pero sila'y inalis mula doon, katulad sa isang sulo ng apoy. Sila'y lumalapit dahil nagnanais silang masumpungan ng dakong silungan na yon. Nagnanais silang makapunta sa dakong yon kung saan maaari nilang pakawala ng tensyon. Pakawala ng tensyon. Papayapain ang kanilang sarili sa harap ng Diyos at malaman na siya ang Diyos. Dalangin ko, Ama, na iyong ipagkakaloob sa kanila ang pinagpalang katiyakan ngayon mismo. Naway hanggang sa pinakamalit na kaliskis ay mapagpag-ito palayo ngayon mismo. Itong kabataang lalaki rito, Panginoon, na nakatayo na ang kanyang mga kamay ay nakataas, na nasa pinakadulo, at nung siya'y tumayo kanina at dumako rito, bumalik ang kuryente. Yun po ang bilang na nais mo. Yun ay pagtawag mo. Lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit. Ang tanging bagay na gagawin na lang namin ay panghawakan ng salita riyan. At sila na mga itinalaga ng Ama sa buhay ay susunod. At ngayon, siya'y dumulog. Inaasam niya na masumpungan ng tapyas na yon, Panginoon, para makaupo siya at makapagpahinga ng sandali. Dalangin ko, Diyos, na iyong pangunahan siya sa tapyas na yon ngayon. Naway mabasag ang bawat tanikala. Nawa ang lahat, bawat pagsalungat na gumagambala sa mga taong ito, naway maalis yun mula sa kanila ngayon mismo. Naway ang munting bagay na yon, munting init ng ulo, munting kung ano-ano, munting pagkabugnutin, yung munting pag-aalala, yung pagdududa, yung munting kasalanan na nakakabala. Panginoon, bilang kanilang kapatid at iyong lingkod, ako po'y namamagitan para sa kanila na tumatayo sa pagitan ng buhay at ng patay. Diyos, pinangahawakan ko na ang kanilang mga kaluluwa. Pinangahawakan ko ang kanilang katagumpayan sa kanilang pagtalima sa pagdulog sa altar. At alam namin na pilit tinahadlangan ito ni Satanas, pero pinangahawakan na namin sila. Akin ngang pinangahawakan bilang lingkod mo. At inihaharap ko sila kay Jesus Kristo bilang mga tropeo ng kanyang biyaya. Mga tropeo ng presensya ng Espiritu Santo ngayong gabi na siyang tumawag sa kanila kahit sa mahirap na kondisyon at dinala sila sa bato. Naway pakawalan na nila ang tensyon ngayon at mapagtanto na sinabi ni Jesus na walang makalalapit hanggat aking tawagin. At lahat ng mga lumalapit, bibigyan ko ng buhay na walang hanggan at sila ibabangon sa huling araw. Ito na yun, Panginoon. Hinaharap ko sila sa iyo ngayon. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Pagpalain kayo sa pagkakatayo nyo riyan. Sa pagbalik nyo sa inyong mga upuan, humayo kayo at pagtantuin ng lahat ng inyong ninanais at bawat kasalanan na gumagambala at bagay na mali ay nasa ilalim na ng dugo. Tapos na ito. Ikaw ba'y nananampalataya rito? Ikaw ba'y nananampalataya rito? Ikaw ba'y nananampalataya rito, kapatid na lalaki? Ikaw ba'y nananampalataya rito, kapatid na babae? Ikaw ba'y nananampalataya rito? Ayan nga't hindi nagagawin pa lang. Ginawa na. Tama.
Ito'y pang nagdaan. Pagpalain kayo ng Diyos, ang pinakamainam sa buhay at ang walang hanggang buhay na inyong ngayong pagmimayari. Kayo'y nakangat na, lampas sa kasalanan. Ang kasalanan ay nasa ilalim na ng inyong paa. Ano ngang magiging pakinabang sa akin kung tatayo ako rito na sasabihin sa inyo ang bagay na mali? Ituturing ako manlilinlang sa dulo ng daan. Kita nyo? Tinanggap nyo na ang buhay na walang hanggan dahil kayo po'y sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, iwan na ang bawat kasalanan at bawat tanikala. Humayo ng malaya, pakawala ng tensyon. Kayo'y Kristiyano, iniangat na kayo lampas sa kasalanan. Kamit nyo na ang paunang patutuon ng inyong walang hanggang kaligtasan dahil tinanggap na kayo ni Kristo. Ngayon, hindi ba't sinabi niya, walang makalalapit sa akin maliban na palapitin siya ng aking Ama. At lahat ng mga lumalapit ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan at ibabangon siya sa huling mga araw. Kung ganon, ito na. Amen. Tapos na. Pagpalain kayo ng Diyos ngayon na kayo'y biyayaan. Iniibig niyo ba siya, kayo ng mga nariyan? I love him. I love him because he first loved me and purchased my salvation. Ilan ang dama na ang lahat ng tensyon ay wala na. Inangkla ko ang aking kaluluwa sa isang dakong pahingahan. Hindi na ako lalayag pa sa nagangalit na karagatan. Bagyo may rumagasa sa ibabaw na nagangalit na kalaliman. Subalit kay Jesus, ako'y panatag ligtas kailanman. Katulad ng kwento tungkol kay Charles Wesley, nung siya'y nagtungo roon sa dalampasigan isang araw, may maliit na kubo siya roon. Nag-aaral siya. Pinangunahan siya ng Diyos na pumunta roon. Nag-aaral siya noon. Oo, ang Diyos nga'y nagsimulang kumilos sa kanya para sumulat ng isang awitin. At di siya makapagsimula-simula. May tinatangka siyang simulan, pero maalis ang inspirasyon mula sa kanya. Kaya nagtungo siya sa dakong yon para makapaglakad-lakad sa dalampasigan. Pinakikinggan ng mga alon at naisip niya na doon siya marahil huhugot ng inspirasyon sa paghampas ng mga alon. Bigla na lang, may bagyong dumating. Walang bagay na nangyayari na nakataon lang. Ang lahat ay tinalagana ng Diyos. Ano man yan na nangyayari, lahat ng mga bagay ay kumikilos ng lakip-laki para sa ikabubuti. At nagsimula siyang sumilong doon sa munti niyang dampa. Nung tumakbo na siya, lumakas ang ihip ng hangin. Sa isip-isip niya, tatangin ako nito sa dalampasigan bago ako makarating doon. At kaya itinaklob niyang maigi ang kanyang balabal at nagsimulang tumakbo. At may bigla na lang dumapo sa dibdib niya. Tiningnan niya at isang munting ibong maya yon. Dumapo para ito'y makanlong. Hinawakan niya yon sa kanyang dibdib hanggang sa matapos ang bagyo. At lumabas ang araw. Inilipat niya ang munting ibon sa daliri niya. At pinalipat niya ito palayo. At lumipad ito palayo. Tapos inantig siya ng inspirasyon. Bato ng mga kapanahunan na dahil sa akin tinapyasan. Itulot nawang ikubli ko ang aking sarili sa iyo. Gustong gusto ko yan. Bato ng mga kapanahunan. Ang bato na yon, sa isang pagod na lupain, isang silungan sa panahon ng bagyo. Kita nyo? Ang bato na yon sa isang pagod na lupain. Ako'y iyong ikubli. Iyo akong ikubli, o bato ng mga kapanahunan na dahil sa akin tinapyasan. Ang dakilat kinasiyang mga manunulat ng mga awitin at gano'ng mga bagay na kinaluluguran natin mapasa hanggang ngayon. Sasabihin nyo, ang mga awitin bang yun ay kinasihan? Binanggit sila ni Jesus nung narito siya noon sa lupa. Sabi, hindi ba't nasusulat sa mga awit? Sinabi ni David na ganito ganoon yon? Tunay, kinasihan ng mga ito, katulad ng pangangaral o ano pa mang bagay. Kinasihan ito. Ikinagagalak ko na mayroon akong kanlungan. Iba mang kanlungan ay wala ako. Oo, nakatayo ang aking pananampalataya sa wala nang hihigit pa, kundi sa katwiran ni Jesus at mayaman niyang dugo. Kapag ang lahat na ng nasa aking paligid ay humantong na sa pagkabulid, siya ang mananatili kong saligan at pag-asa magpakailanman. Sapagkat kay Kristo, sa matatag na bato ako nakatayo. Ang lahat na ng iba pang tayo ay buhangin gumuguho. Ano pa man ito, pagpalain kayo ng Diyos. Ito na po ang inyong pastor, kapatid na Radel. Pasensya na po, nawala ng kuryente dahil kay Satanas. Pero kamit-kamit nga ng Diyos ang katagumpayan, ano't anuman. Amen.